Subukan mong sumigaw. Sige. May aswang dun sa labas, Marco. Si Bianca. Siya ang aswang. Buti nga sa'yo! Ayan! Saluhin mo lahat ng yan! Minsan, ang paghahanap ng kalinga na sinamahan ng sobrang pangungulila ay nagre-resulta ng hindi magandang desisyon sa buhay. Nagiging makasarili ka at ang hangad mo lang ay makuha ang magpapasaya sa'yo. Pero hindi ako makapaniwala na ang ganitong problema ay mararanasan ng isang batang 7 taong gulang pa lamang. At sa murang edad ay nakapagdesisyon siya na nagpahamak ng iba. Ako po si Lexi at hayaan niyong ibahagi ko ang karanasan namin ng kapatid kong si Marco nang magbakasyon kami sa probinsya ng aming tiyahin. Doon kasi namin nalaman na ang isang bata pala, kahit hindi niya sinasadya, ay pwede palang makagawa ng isang hindi mabuting bagay. Ate, ayoko magbakasyon sa probinsya. Dito na lang tayo sa Maynila. Mas maganda dito eh. Hay naku Marco, alam ko ang gagawin mo. Susuwayin mo na naman ang utos ko. Kung saan-saan ka na naman pupunta ha? Mabuting doon na lang tayo kay Tia Julie. Pero ayoko nga doon ate. Paano na yung mga kaibigan ko dito? May plano pa naman kami. Mas uunahin mo pa yon? Sino bang mas mahalaga sa'yo? Kaming pamilya mo o mga kaibigan mo na wala namang ambag sa buhay mo? At saka kung hindi ka ba naman sira ulo, tinakas-takas mo yung kotse at hindi mo man lang nagawang magpaalam. Muntik pa kayo maaksidente. Oh, ibig sabihin parusa talaga to? Para sa'yo, parusa. Marco, kaya tayo pupunta doon ay dahil kay Tia Julie. Kaya huwag ka na magreklamo dyan. Kasalanan mo din yan eh. Ate naman eh. Wala naman kasi to sa plano natin nung nakaraan eh. Ba't ganun? Bakit? Hindi na ba pwedeng mabago? Alam mo, puro ka reklamo eh. Ayusin mo na lang yung mga gamit mo dahil bukas aalis na tayo. Ay, bakit ba kasi sa dami ng pwedeng bakasyunan, doon pa talaga kila Tita Julie? Bakit ba ayaw mong pumunta doon? At saka doon tayo pinapapunta ni na Mami at Daddy, naalala mo? Alangan namang suwayin natin sila. Oh, bakit sila hindi natin kasama? Kasi may trabaho sila dito, Marco. Salamat ka nga, pinayagan nila tayo eh. Di magpapaiwan na lang ako dito. Mas masaya pa dito kaysa dun eh. Tumigil ka na nga. Naiirita na ako sa sobrang ingay mo dyan. Hindi ko na alam kung anong ilalagay ko sa maleta ko eh. Ate naman kasi, huwag mo na ako isama. Dito na lang ako. Matitiis mo ba akong mag-isa lang akong babiyahe papunta sa probinsya? Siguro naman, hindi, di ba? Ate, hindi ko kasi maintindihan. Bakit ba kasi gustong-gusto mong pumunta dun sa probinsya? Teka. Siguro may boyfriend ka dun, Ate Lexi. Tumigil ka nga. Si Tita Julie lang ang kakilala ko doon. At saka kaya tayo pupunta doon kasi walang kasama si Tita Julie. Alam mo namang wala yung asawa eh. Kaya wala siyang anak. So ano, ibig sabihin tayo yung magiging anak muna niya hanggat nandun tayo sa kanila? Ganun na nga. Tayo muna ang magbabantay sa kanya. Kawawa din naman siya eh. Wala siyang kasama sa buhay niya. Ayaw niya rin pumunta kasi dito sa atin eh. Pero Ate Lexi, bakit ba hindi nag-asawa si Tita Julie? Aba malay ko. Tanungin mo na lang siya kapag nandun na tayo sa kanila. Ate naman ayoko ngang sumama. Sige, ayaw mo? Naiwan ka dito. Wala kang gadget. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay at makipagkita sa mga kaibigan mo. Para kang nakakulong dito. Sige, ano ha? Gusto mo yon? Grabe naman. Naparusahan mo naman talaga ako, te. Di naman ako pasaway Mataas naman ang grades ko sa school. Di rin naman ako kung saan-saan pumupunta. Nagpapaalam naman ako sa inyo kapag umalis ako eh. Bakit ba kailangan pang mangyari to, ate? Bakit? Drama mo? Pwede ka na mag-artista. Umalis ka na nga dyan sa kama ko. Pumunta ka na sa kwarto mo at ayusin mo ang mga gamit mo. Ayoko. Wala pa atang signal dun eh. Paano ko matatawagan mga kaibigan ko? Sila Mami at Daddy. Sinong
nagsabi sa'yong walang signal doon? May signal kina Tita Julie, ha? Basta, ayoko pa rin. Bahala ka nga. Labas na, labas na! Bilisan mo ate na! naman eh. Ayusin mo na yung gamit mo. Tayo pumunta ron, ayoko! Kaagad ko nang itinulak si Marco palabas ng kwarto ko. Ayaw na ayaw niya kasing pumunta sa probinsya. Alam niya kasing hindi niya magagawa ang mga gusto niyang gawin doon dahil masyadong strikta ang Tia Julie namin. Tumanda na kasing walang asawa kaya laging mainit ang ulo. Pero kahit na ganon, sabi naman ni Mami ay mabait siya at matulungin. Sadyang strikta lang talaga siya. Kinabukasan ay kaagad na kaming naghanda ni Marco. Ako ang nagmamaneho ng kotse papunta kina Tia Julie. Tinuro naman sa akin ni Mami kung saan ang daan at kung sakaling maligaw man kami, pwede naman daw kaming magtanong sa mga taong nandoon. Oh, di ba wala ka nagawa sa desisyon nila Mami at Daddy? Paayaw-ayaw ka pa kasi. Ate Lexi, kasalanan mo to Bakit ba kasi pinipilit mo pa ako sumama? Wala akong kasama Tsaka ayaw mo ba nun? Magkakaroon ka doon ng bagong mga kaibigan at marami ring magagandang tanawin doon. Sino naman pong nagsabi sa inyo niyan? Hindi ka pa naman doon nakakapunta, di ba? Sabi ni Mami, lugar nila yun Kaya alam niya. Ha? Ibig sabihin, hindi alam ni Tia Julie na pupunta tayo sa kanila? Hindi. Ote naman. Hulaan ko. Hindi mo rin alam kung saan ang bahay niya, no? Hindi nga. Pero yung baryo alam ko. Tinuro ni Mami. Hindi ko lang alam kung saan ang bahay niya. Saka pwede naman tayo magtanong doon. Sandali. Teka, nasaan na nga ba yung cellphone ko? Oh, bakit? Titignan ko lang kung may signal. Wala yung signal. Biyahe pa tayo. Ay, nainis talaga ako sa'yo, ate, ha? Paala ka nga dyan, di kita papansinin buong biyahe. Aba, kapag ako nakatulog habang nagmamaneho, hindi ko kasalanan Kasi naman, hindi makatarungan to bakit ba kasi ayaw na ayaw mong pumunta sa probinsya, ha? Kasi... Ano? Kasi ano? Kasi... sasabihin ko na. Kasi sabi ng mga kaibigan ko, marami daw aswang sa probinsya. Hindi kagaya sa Maynila. Kaya ako pumunta ron. Aswang? Ay, Diyos ko naman, Marco. Akala ko kung ano namang dahilan mo. Aswang talaga? Ay, naku, nagpapapaniwala ka sa mga kaibigan mo na yun Hindi naman sila nakarating sa probinsya natin. Yun ang sabi nila, ate. Kahit daw saan probinsya, may mga aswang. Marco, ito tandaan mo hindi na uso ang mga aswang ngayon. At isa pa, para lang yun sa mga bata. Hoy, hindi ka na bata para matakot sa mga ganon. Panakot lang yun sa mga bata lalo na kapag gabi para hindi lumabas ng bahay. Hindi, ate. Totoo yung sinasabi nila. Maniwala ka. Sus, sinasabi lang nila yon para ayaw ka nilang umalis. Ayaw ka ding pasamahin ng mga kaibigan mo, di ba? Hindi naman sa ganun, Wag ate. ako ha. Narinig ko kayo nag-uusap sa cellphone. Ayaw ka nilang pasamahin kasi may plano kayong gawin ngayong bakasyon, tama ba? Hindi ko alam. Para naman kasing totoo yung kwento nila Naranasan na daw nila at yung mga lolo't lola nila. Ay naku, hanggang kwento lang yun. Huwag kang maniwala sa mga yun. Ate Lexi, paano nga kung totoo yun? Di lalabanan natin. Hindi naman tayo pwedeng tumakbo kasi hahabulin din tayo. Di labanan na lang para kapag namatay tayo, ang mahalaga, lumaban tayo, diba? Ate naman bibiro pang ganyan. Wala kang laban sa mga ganun, no? Ayoko pang mamatay, ate. Tsaka, hindi pa ako nabibilan ni daddy ng motor Ay, sus, ewan ko sa'yo. Matapos ang pagtatalo namin sa mga aswang, wala naman na kaming ginawa ni Marco sa buong biyahe kundi magkwentuhan. Ilang oras ang nakalipas, nakarating din kami sa probinsya. Hanggang sa makita ko ang karatulan ng bayan kung saan naninirahan si Tia Julie. Nagtanong na rin kami kung saan ang baryo nila. Hindi rin naman nagtagal ay nakarating na kami doon. Muli kaming nagtanong kung kilala ba nila si Tia Julie at kung saan ang bahay niya. Tinuro naman ng mga tao ang bahay nila, kaya dumiretso na kami doon. Ate Lexi, sigurado ka bang dito yun? Magtanong kaya tayo. Gate daw na pula Ito lang naman ang pulang gate dito. Ay, tignan mo Mahilig pala sa halaman si Tita Julie. Dami niya mga tanim
Sa tingin ko nga. Tao po! Tita Julie! Nandiyan po ba kayo sa loob? Tia Julie, kami po ito. Mga pamangkin nyo. Ate, parang wala naman yatang tao eh. Saan naman kaya pumunta si Tia Julie, no? Bakit ba kasi wala tayong contact sa kanya? Eh di sana alam niyang darating tayo. Paano naman natin siya iso-surprise kung sasabihin natin sa kanya? Hindi niya nga alam, di ba? Hindi ko naman alam kasi na isusurprise natin siya eh. Pwes, ngayon alam mo na. Kaya manahimik ka na dyan. Hukom, muli kaming tumawag sa loob ng bahay. Ilang saglit lang ay bumukas na ang pinto. Sisigaw na sana kami ni Marco para batiin si Tia Julie. Pero pareho kaming nagulat at napangangan na lang kami nang makita namin ang isang batang babae na nakatayo sa pintuan at nakangiti. Sino po sila? Ate Lexi, akala ko ba walang anak si Tita Julie? Sino ba yan? Hindi ko din alam eh. Baka nagkamali tayo ng bahay. Baka hindi ito ang bahay ni Tia Julie. Dito naman tayo tinuro ng mga pinagtanungan natin kanina. Imposible namang niligaw nila tayo, di ba? Di ko din alam eh. Pero baka nga ate, baka gusto talaga nila tayong iligaw. Kasi alam nilang hindi tayo taga rito, baka gusto nila tayong pagsamantalahan. O baka gusto nilang kunin yung mga gamit natin. Uy, masyado kang OA. Grabe ka naman. Ginawa mo namang masama mga taga rito. Hoy te, hindi malabo no? Hindi natin sila kilala eh. Hoy, huwag ka ngang mapanghusga. Ano pong kailangan nyo? May maitutulong po ba ako? Hinahanap kasi namin ang bahay ni Tia Julie. Nagkamali ata kami. Hindi po. Dito po talaga ang bahay ni Nanay. Wala lang po siya ngayon dahil may pinuntahan. Pero babalik din po yun kaagad. Pasok po kayo. Ha? Nanay? Teka lang bata. Baka naman ibang Juling tinutukoy mo. Bianca po ang pangalan ko. Wala naman pong ibang pangalan na Julie sa baryo po namin sa pagkakatanda ko. Baka ito na nga. Hintayin na lang natin si Tia Julie sa loob ng bahay niyo. Oo nga. Ay, ang ganda mo naman, Bianca. Ilang taong ka na? 7 na po ako. 7 taon ka na? Opo. Kaya po, ano pong pangalan niyo? Tawagin mo na lang akong Ate Lexi. At siya naman, si Kuya Marco. Hi, Bianca. Hello po. Ang ganda mo naman. Nakakagigil ka. Ang sarap mong pisilin. Kukuha lang po ako ng maiinom. Upo lang po muna kayo. Salamat ha. Ate Lexi. Baka naman may asawa talaga si Tita Julie. Hindi lang niya sinasabi. Ang sabi ni Mami, wala daw. Hintayin na lang natin siya para malaman natin ang totoo. Paano kung ibang bahay nga to? Nakakaya kaya yun? Di humingi na lang tayo ng pasensya kung ganun nga, di ba? Bianca? Bianca! Nandito na ako! Uy, ate, nandiyan na yata si Tita Julie. Ay, oo. Siya nga yan, Marco. Si Tia Julie nga yan. Hindi tayo nagkamali. Ito po. Inom po muna kayo. Bianca! May bisita ata tayo. Teka, kilala ko kayo Tia! Ay naku, Lexi! Ikaw nga! Mano po, Tia Julie? Ay naku, Marco. Naku, kayo mga bata kayo. Anong ginagawa nyo dito sa probinsya? Magbabakasyon po. Surprise, Tia Julie! Surprise po! Ano? Dito kayo magbabakasyon? Sa akin? Opo! Ay, mabuti naman kung ganon. Hindi na kami malulungkot dito. Ay, teka, nasaan ang mami at daddy nyo? Naiwan po sila sa Maynila. Marami daw po silang kailangang asikasuhin sa business namin Kaya hindi na namin sila sinama. Pero susubukan naman daw po nilang sumunod dito kapag nagkaroon sila ng bakanting oras. Ay, ganon ba? Naku, nalungkot naman ako doon. Hindi na bale. Nandito naman kayo. Pero sana sinabi nyo sa akin na darating kayo para naman napaghanda namin kayo ng makakain. Tia, surprise nga po Kaya hindi namin sinabi sa inyo.
Ay naku, ikaw talaga, Lexi. Ang laki-laki mo ng bata ka. Oh, si tito talaga. Hindi naman po yan tumatangkad si ate, Ano, no? Marco? May sinasabi ka, ha? Wala po. Eh, ikaw ba, Bianca? May sinasabi ka? Wala din po. Wala, o kita mo. Wala kami sinasabi, Ate Lexi, ha? Wala po. Si Kuya Marco lang po ang meron. Uy! Ikaw talaga, ha? Ay nako, oo nga pala. Si Bianca, ang anak ko. Tia Julie, akala ko po wala kayong anak at asawa. Bakit naman merong Bianca? Ay nako, hayaan mo muna. Magpapaliwanag ako sa'yo mamaya, ha? Sige po, Tia. Uy, Bianca, saan ka pumunta? Maghahanda lang po ako ng makakain. Mabuti pa nga, Iha. Sige, baka nagugutom na rin kasi tong mga bisita natin. Sige po. Tia, paano niyo siya naging anak? Inampun ko siya. Hindi na kasi siya kayang buhayin ng nanay at tatay niya. Kawawa naman kaya kinuha ko na. Pero nasa na po mga magulang niya? Yun nga rin ang hindi ko alam. Bigla na lang silang nawala dito sa baryo. Eh, ilang taon na pong nandito sa inyo si Bianca? 1 buwan pa lang. Mukha naman po siyang mabait. Maganda na rin po siguro yan para kahit papano may kasama kayo dito sa bahay. Ay oo, malaki rin ang naitulong sa akin ni Bianca, lalo na pagdating sa gawaing bahay. Tita Julie, mahihain po ba si Bianca? Parang medyo matipid po siya magsalita, Ay, eh. hindi naman. Masayahing bata yan. Baka nahihiya lang sa inyo. Ngayon niya pa lang kayo nakita eh. Baka nga po. Pero, Tia Julie, ano po bang magandang gawin dito sa inyo? O kaya pwedeng pasyalan? Ay naku, marami. Pero wag na muna ngayon. Magpahinga na muna kayo. Mabuti na lang at lilinis ko tong isang kwarto. Dito muna kayo matulog. 2 naman ang kama dito eh. Si Bianca po, saan natutulog? Magkatabi kami sa kabilang kwarto. Naku, mabuti na lang po't 2 yung kama. Ayoko po kasi katabihin si Ate Lexi. Mas lalo namang ayaw kitang katabi, no? O siya, kumain na muna tayo bago kayo magpahinga. Itong mga gamit, iwan nyo na muna dito sa kwarto, ha? Uy, sakto, tita. Nagugutom na po ako, eh. Nanay, handa na po ang pagkain. Siya, halika na, tayo na. Pagdating namin sa pagkainan, ay marami ng pagkain ang nakahanda. Hindi mo aakalain na kaya yun ng batang 7 taong gulang pa lang. Mukhang sanay na siya sa kanyang ginagawa. Sige pa ha, kumain pa kayo. Marami pa dito. Tita Julie, bakit po walang signal dito? Mabuti nga yan sa'yo, Marco. Ay naku, wala talagang signal dito. Doon pa sa bayan ng signal. Kapag kausap ko kayo, pumupunta pa ako doon para makatawag. Gano'n naman po kalayo yun dito. Kaya naman lakarin yon. Naku, ikaw talaga, Marco. Hindi ka ba mabubuhay na walang internet, ha? Kaya nga tayo pinapunta dito ni Mami at Daddy. Oo na, Ate Lexi. Kontrabida ka talaga. Alam ko naman kung bakit ako nandito, no? Para parusahan. Parusahan? Bakit? Ano bang ginawa mo para parusahan ka ng Mami at Daddy mo? Hay nako, Tia Julie. Kung alam nyo lang kung gaano katigas ang ulo niyan, hindi na po nadadala sa payo eh. Teka, ano bang kasalanan niya? Tinakas po yung kotse namin at muntik po silang maaksidente. Ay naku Marco, hindi i-epekto sa akin yan ha? Ayaw na ayaw ko pa naman na matigas ang ulo. Kung sa bahay nyo, hindi ka pinapalo ng Mami at Daddy mo, ay naku dito, ibahin mo ko. Si tito naman, no? Opo. Yan, magpakabait ka na. Opo, mabait naman po kasi talaga ako, eh. Alam niyo po ba, Tia Julie? Gusto po niyang magpabili ng motor kay Daddy. Alam mo kung sino marunong. Hoy, marunong naman kasi talaga ako magmotor, no? Ay nako Marco ha, hindi masama ang makinig sa mga magulang. Para sa ikabubuti mo rin yon. Hindi mo kailangan makisabay sa mga kaibigan mo. Kung anong meron ka, magpasalamat ka na lang. Gayahin mo kaya yung ibang bata dyan. Marunong makontento. Tingnan mo si Bianca, mabait. Total, malapit na ring dumilim. Magpahinga na kayo pagkatapos niyong kumain, ha? Teka nga, ilang buwan pala kayo dito?
Isang buwan lang po. Bakasyon lang po talaga. Huy, Bianca, ayos ka lang ba? Hindi ka na kasi nagsasalita dyan eh. Ayos lang po ako. Sigurado ka ha? Ang tahimik mo, no? Huwag ka mahiya sa amin. Mababait naman kami. Ituring mo kaming nakatatanda mong kapatid, ate at kuya, ganon. Ay, sige po. O siya. Sige na, kumain pa kayo ha. Kain lang ng kain. Opo, tita. Pero, tita, totoo po bang may aswang dito? Oh, Bianca, dahan-dahan lang kasi sa pagkain. Nasasamid ka tuloy. Tubig oh. Salamat po. O ano, tita, totoo po ba yun? Totoo po bang may mga aswang sa probinsya? Sabi po kasi ng mga kaibigan ko, meron daw po eh. Uy, ikaw talaga Marco, tumigil ka nga. Hindi nga totoo ang mga aswang na yan. Tinatakot ka lang nila para hindi ka sumama dito. Tingnan mo, pati tuloy si Bianca natatakot na. Alam nyo, totoo ang mga aswang. Pero sa pagkakatanda ko naman, walang aswang dito sa baryo namin. Hindi pinag-uusapan ng mga ganyan dito. Totoo po sila, ganon? Oo naman, mabilis nga lang silang makilala. Pero huwag kayong mag-alala. Walang aswang dito sa baryo namin. Totoo ba yun, Bianca? Lumalabas ka ba kapag gabi para lang maglaro? Ano, wala ka bang nakikita? Ay naku, hindi ko nga yung pinapayagang lumabas tuwing gabi dahil delikado na. Baka kung ano pa mangyari sa kanya dyan. Uy, ano mo Marco? Tumigil ka na nga sa kakaaswang mo na yan ha. Kumain ka na lang. Tatanong lang eh. Nang matapos kaming kumain, ay tumulong na rin kaming magligpit. Dahil paggabi na, hindi na kami lumabas at nanatili na lang kami sa bahay. Minsan ay nakikipagkwentuhan kami kay Tia Julie. Ito namang si Bianca ay halata pa ring nahihiya sa amin. Pagsapit ng gabi ay nagpahinga na rin kami. Ate, malas naman natin. Wala na ngang signal, wala pang kuryente. Alam mo, puro ka reklamo. Magpasalamat ka na lang dahil may natitirahan tayo. Hindi naman kagaya sa Maynila ang pamumuhay dito sa probinsya eh. Yung ibang bahay naman may kuryente eh. Si Tia lang yung wala. Naiinis na ako sa'yo ha. Tumahimik ka na nga lang dyan. Matulog ka na. Aga-aga pa kaya. Pwes, kung ayaw mo pang matulog, magpatulog ka. Pagod ako Marco. Gusto ko magpahinga ha. Oo na. Kaagad na rin naman akong nakatulog nang tumahimik na si Marco. Mga ilang oras ang nakalipas ay nagising ako dahil nakaramdam ako ng pagkauhaw. Kahit antok na antok pa ako ay tumayo na ako para kumuha ng tubig sa kusina. Matapos kong uminom ng tubig ay babalik na sana ako sa kwarto para matulog ulit. Pero nagulat ako nang makita ko si Bianca na palabas ng pintuan. Susundan ko sana siya para pigilan at sabihan na gabi na. Pero kakaiba ang kanyang kinikilos, kaya sinundan ko siya ng palihim hanggang sa makarating siya sa labas. Napatakip ako ng bibig nang makita ko siyang magpalit ng anyo at walang alinlangang kinain ang mga alagang hayop ni Tia Julie. Dahil sa takot ko ay mabilis akong bumalik sa kwarto na hingal at kinakabahan. Ate, anong nangyayari sa'yo? Ba't parang takot na takot ka? Parang may aswang dun sa labas, Marco. Sabi mo, wag akong maniwala sa aswang. Tapos ngayon, ikaw naman tong nagsasabi na may aswang? Meron nga. Hindi ako nagsisinungaling. Si Bianca. Siya ang aswang. Ano ka ba naman, Ate Lexi? Tulog ka pa ata eh. Nananaginip ka ba? Marco, hindi ako nagbibiro. Kahit tingnan mo pa dun, no? Ate, kung aswang nga si Bianca, di sana matagal na niya kinain si Tita Julie, di ba? Pero totoo ang sinasabi ko. Malay mo, naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para patayin si Tia Julie. Paano kung tayo naman yung patayin niya? Ay, nako ate. Huminahon ka nga muna. Si Tita Julie ang nagsabi na walang aswang, okay? Pero aswang nga si Bianca. Nakita ko siya nagpalit ng anyo. Pangit ng itsura niya. Tapos nagkaroon siya ng mga pakpak. Yung binti niya naputol. Marco, maniwala ka. Totoo ang sinasabi ko. Tapos kinain na yung mga alagang manok ni Tia. Huy ate,
tapatin mo nga ako. Ayaw mo ba kay Bianca para maging anak-anakan ni Tia? Ano ba sinasabi mo? Sino nagsabing ayoko? Di ba sabi ko sa'yo, mas maganda na yun para may kasama dito si Tia Julie? O gano'n naman pala eh. Bakit yun yan na sinasabi mo tungkol sa kanya ngayon? Dahil totoo ang sinasabi ko. Pero kung ganyan lang din naman ang makakasama ni Tia, mabuti pang wag na lang. Mapapahamak lang siya sa bata na yan eh. Ay nako, nasan ba siya? Titignan ko na nga. Oh, nandun sa labas. Tara, tingnan natin para malaman mo rin na nagsasabi ako ng totoo. Ate Lexi, kapag wala talaga dyan si Bianca ha? At kapag nandyan, anong gagawin mo? Ay nako, wala yan. Sigurado ako. Pagkarating namin sa labas ni Marco, ay nagulat ako nang hindi na namin makita doon si Bianca. Oh, ate, nasa na? Wala namang tao dyan ah. Nandyan siya kanina. Maniwala ka, Marco. Ay nako ate, tara na nga. Pumasok na nga ulit tayo sa loob ng bahay. Marco, sandali lang. Matulog ka na lang din ate. Guni-guni mo lang yan. Hukom, naiwan ako doong tulala at hindi alam ang gagawin. Wala akong maipakitang ebidensya kay Marco para maniwala siya sa akin. Pero sigurado ako sa nakita ko. Si Bianca ay isang aswang. Nagdesisyon na rin akong bumalik sa kwarto namin. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakapasok, ay halos mapatalon ako sa gulat nang makita ko si Bianca na nakatayo sa may pintuan ng kwarto namin at matalim ang tingin sa akin at ang kanyang bibig ay may bakas pa ng dugo. Huwag ka pong maingay, ha? Anong gagawin mo, Bianca? Tuturuan ka po ng leksyon. Subukan mong sumigaw. Sige, sumigaw ka. Bitawan mo ko. Hindi ako makahinga. Masyado ka po kasing pakialamere. Dapat sa'yo pinapatahimik. Bitawan mo, Leko. Hindi ako makahinga. Bianca! Sa oras na magsalita ka, sisiguruhin kong hindi kayo magtatagal sa baryo na to. Naiintindihan mo po ba yun, Ate Lexi? Bitawan mo ako! Hinawakan ko ang buhok ni Bianca at pilit siyang inilalayo sa akin. Nakakuha ko ng isang vase sa lamesa na malapit sa kwarto namin at walang alinlangan ko yung inihampas sa kanya. Pero wala lang sa kanya, ni hindi man lang siya nasaktan. Ilang beses akong napahakbang paatras palayo sa kanya, pero mabilis siyang nakakatakbo papunta sa akin. Lumalaban ka pa? Sa tingin mo ba mapapatay mo ko? Hindi mangyayari yung pinabalak mo! Huwag kang lalapit. Diyan ka lang, Bianca. Pakialamera ka. Hindi ka na dapat mabuhay! Ano bang gusto mo, ha? Tigilan mo na kami. Tigilan mo na si Tia. Wala kang utang na loob, ha? Wala kang puso. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Kayo ang umalis sa bahay namin. Dahil hindi naman kayo taga rito. Sampid lang kayo at hadlang sa plano ko! Ikaw ang umalis, Bianca. Hindi ka kailangan ni Tia. Masama ka. Demonyita ka. Napakaganda mong bata. Inosente kung titingnan. Pero demonyo ka. Demonyo ang tunay mong anyo. Di mo ako mapapaalis. Mapapatay muna kita bago ako aalis sa pamamahay na to! Demonyo na akong demonyo. Pero hindi mo ako mapapaalis dito! Hindi ako makakapayag na magawa mo yan. Lalo na kay Tia. Siguraduhin mong bukas na bukas, aalis ka na dito, ha? Subukan mo. Hindi mo pa ako kilala ng lubusan. At tingnan natin kung aabutin ka pa ng bukas, Lexi! Demonyo ka! Layuan mo ako! Lumayo ka sa akin! Oo na. Kaya kitang patayin! Bitawan mo ako! Bitawan? Hindi. Hanggat hindi ka namamatay! Ano ba? Hindi ka magtatagumpay, Bianca! Tingnan natin. Marco! Kahit sumigaw ka, hindi ka nila maririnig! Walang niya ka! Ano ginawa mo sa kanila?
Wala akong ginawa sa kanila. Sa buong bahay, meron! Ah! Ah! Subukan mo lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na itarak sa'yo ang bubog na to! Hindi mo ko mapapatay gamit ang bubog na yan! Kung ganon, siguro ang asin ang papatay sa'yo! At saan ka pupunta? Teka, paano mo nagawang makarating dito agad? Sabi ko naman sa'yo, hindi mo pa ako kilala! Ah! Mamatay ka na! Ah! Bitawan mo ako! Imbis na bitawan ako ni Bianca mula sa pagkakasakal, mas lalo pa niyang diniinan yon. Dahilan para mawalan ako ng hininga at malay. Pagkagising ko kinabukasan ay sobrang sakit ng leeg ko at takang-taka ako dahil nasa katre na ako sa kwarto namin. Wala rin si Marco sa kwarto, kaya dali-dali akong lumabas. Marco, Oh, ate, gising ka na pala. Kumusta ng pakiramdam mo? nasa si Tia. Lumabas. Buwisit talaga! Tita, bakit po? Ano pong nangyari? Bakit po galit na galit kayo? Sumasakit yung ulo ko. Yung mga alaga kong manok, mga patay na. Hindi ko alam kung ano nangyari. Parang kinain ng mabangis na hayop eh. Lahat patay! Ha? Talaga? Ate? Tia! Magsasalita na sana ako sa nangyari at nakita ko kagabi. Pero bigla na lang pumasok sa loob ng bahay si Bianca at matalim na namang nakatingin sa akin. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kutsilyong dala niya dahil kumuha siya ng gulay sa bakuran. Dahil naalala ko ang banta niya kagabi, nanahimik na lang ako. Ate, hindi ba kagabi? Wala yun, Marco. Huwag mo na yung isipin. Nakakainis lang. Wala talagang tinira eh. Lahat patay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ngayon, paano na yan? Wala na yung mga manok. Wala na po ba kayong ibang alaga, Tia? Baka naman po meron pa. Pero mahalaga sa akin ang mga manok na yun eh. Diyan kami kumukuha ng ikabubuhay. Ang mga itlog nila tinitinda ko, pandagdag din sa pang-araw-araw namin. Ano naman po kayang hayop ang kumain sa kanila, Tita Julie? Ay, hindi ko din alam eh. Kung nandito lang sana yung kaibigan kong tikbalang, di sana alam niya kung sinong may gawa nito. Ha? Tikbalang? May kaibigan po kayong tikbalang? Mayroon. Nung nagagamot pa ako. Dati kasi akong albularya. Tinigil ko lang simula nung ampunin ko si Bianca. Ha? Bakit po kayo tumigil, Tia Julie? Kaya nga po, mas maganda nga pong nakakatulong kayo sa mga tao dito sa baryo, di ba? Meron na rin namang ibang albularyo dito na mas magaling sa akin. Hindi na nila ako kailangan. Paano nyo naman po nasabi? Wala na po ba nagpapagamot sa inyo? Wala na eh. Hayaan nyo na yun. Matagal na rin naman yun. Ang kailangan kong malaman ay kung paano masusolusyonan tong problema ko. Nay? Meron pa naman pong natirang mga manok sa likod ng bahay natin eh. Pwede po natin gawing simula yon. Ay, naku, oo nga pala. Mabuti na lang. Hindi yung kinain ng mababangis na hayop. Kaya nga po eh. Marco, samahan mo nga muna ako sa taas. Ayusin natin yung gamit natin. Sige ate. Ay, sige. Asikasuhin nyo na muna yan. Tatawagin na lang namin kayo ni Bianca kapag kakain na, ha? Sige po, Tia. Ate, nakita ko yun. Ang alin? Yung tingin sa'yo ni Bianca kanina. Para kanya papatayin kung makahawak siya ng kutsilyo eh. Mabilis kong hinila si Marco papasok ng kwarto at sinara yon. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin na aswang talaga siya? Bakit ba nagpadala ka sa kanya kanina? Dapat sinabi na natin kay Tita Julie yung nakita mo kagabi. Delikado na ate. Hindi pwede. Kahit na bata si Bianca, mas malakas siya sa atin. Nakita mo tong leeg ko, ha? Kaya namumulat to dahil sa kanya. O, tingnan mo. Dami nangyari kagabi. Hindi ko man lang siya nagawang labanan. Ha? Sinakal niya ako kagabi at pinagbantaan na papatayin kapag nagsumbong tayo. Marco, hindi siya basta-basta bata. Malakas siya.
Kaya ba nakahandusay ka kagabi dyan sa labas ng pinto? Oo, nawalan ako ng malay dahil sa pagkakasakal niya. Buti na lang hindi niya ako tinuluyang patayin. Ay, yun palang nangyari. Akala ko nakatulog ka lang eh. Sabi ko pa naman kagabi, nananaginip ka lang talaga kaya mo yung nasabi. Pero wala naman akong narinig na ingay kagabi. Anong nananaginip? Mukha ba akong tulog kagabi ha? Gising na gising ako at alam ko ang mga nangyayari. At kaya walang naririnig ay dahil may ginawa si Bianca sa bahay na to. Yun ang sabi niya. Ano nang plano natin ngayon, te? Hahanap tayo ng tiyempo para sabihin kay Tia Julie. Delikado ang buhay niya dito, lalo pat magkasama silang matulog. Baka bigla niyang patayin si Tia eh. Alam mo ate, kahit medyo parang weirdo yun, hindi pa rin ako masyadong naniniwala na aswang siya. Pero sige ate Lexi, tutulungan kita. Kailangan malaman ni Tita Julie ang totoo. Kailangan talaga. Hindi ko alam kung saan tayo magsisimula. Siguradong hindi maniniwala sa atin si Tia Julie kapag sinabi natin sa kanya. Kailangan natin ng ebidensya. Pero ate, naisip mo ba? Baka naman hindi sasaktan ni Bianca si Tita Julie. Si Tia ang kumupkup sa kanya, hindi ba? Hindi tayo sigurado dyan, Marco. Pero isa lang ang sigurado ko. Ang mga aswang masasama. Hindi dapat sila nabubuhay dito sa mundo natin. Kampon sila ng kadiliman, Marco. Oo nga, pero kung gusto talagang saktan ni Bianca si Tia Julie, dapat matagal na niyang ginawa yun, di ba? Hindi ko alam kung anong dahilan niya eh. Pero alam kong hindi ganun ang tingin niya kay Tia. Sigurado kung may masama siyang binabalak. Grabe na talaga itong nangyayari sa atin, ate. Akala ko magbabakasyon lang ako eh. Bakit naman naging ganito na? Hindi ko pa man nakikita yung itsura ni Bianca. Natatakot na ako, ate. Ay naku, talagang matatakot ka. Hindi pangkaraniwan ang itsura niya. Dapat kasi ate, sumigaw ka kagabi para nakita namin ni Tia. Eh di napatay ako ni Bianca. Malakas siya, Marco. Kahit maliit siya. Ewan ko ba kung bakit siya ganun? Baka po kakayahan niya yun bilang aswang? Hindi ko din alam. Ang ganda pa naman sana niya. Aakalain mong anghel pero aswang pala ang totoong pagkatao. Kaya nga, mahirap maniwala sa sinasabi mo kagabi. Hindi naman kasi siya mo ang aswang. Basta, kailangan nating masabi kay Tia Julie ang katotohanan. Hukom, naghanap kami ng magandang tiyempo ni Marco buong maghapon. Pero hindi kami pinalad. Dahil si Bianca ay hindi umalis sa tabi ni Tia Julie. Para bang binabantayan niya kami hanggang sa sumapit na lamang ang gabi. Hindi pa rin ako makatulog. Nag-aalala pa rin ako kay Tia Julie. Marco, puntahan na kaya natin si Tia Julie. Baka kung anong ginawa sa kanya ni Bianca eh. Ate naman eh, inaantok na ako eh. Gusto ko na matulog. Uunahin mo pa talaga yan kaysa kay Tia Julie ha? Paano kung nagawa na siya ng masama ni Bianca? Sisigaw naman si Tia kapag may ginawa sa kanya si Bianca eh. Hihintayin mo pa talagang sumigaw siya ha, ganon? Tara na, tumayo ka na dyan. Ikaw na lang ate, ayoko sumama. Ano ba? Isa, di ka babangon dyan? Dalibrisan mo na. Ito na. Sige na. Ay, kakainis naman oh. Dahan-dahan naming binuksan ni Marco ang pinto ng kwarto namin. Pero laking gulat naming pareho nang makita namin doon si Bianca na nakatayo at masama ang tingin sa aming dalawa. Lalo na sa akin. Napatras kaming pareho ni Marco at takot na takot sa batang nakatayo sa harapan namin. Hindi ba? Sinabihan na kita. Anong gagawin mo? Bianca, anong ginagawa mo rito? Gabi na. At saan sa tingin niyo kayo pupunta? Sa kwarto namin ni nanay? Para ano? Sabihin sa kanya na aswang ako? Bianca, ano ba talagang plano mo? Balak mo ba kaming patayin lahat, ha? Oo, pero hindi pa ngayon. At totoong aswang ako. At wala kayong magagawa para pigilan ako sa plano ko. Sa oras na magsalita kayo ng kung ano-ano kay nanay, maniwala man siya sa inyo o hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Kaya kung ako sa inyong dalawa, manahimik na lang kayo kung gusto niyong humaba ang buhay niyong lahat. Hindi!
Kailangan malaman ni tita ang tunay mong pagkatao. Subukan mo! Ate, yung mata niya, namumula. Tama na. Hindi na kami magsasalita, Bianca. Pero siguruhin mong wala kang gagawing masama kay Tia, ha? Mabuti. Wala akong gagawing masama sa kanya. Kaya manahimik na kayo. Bumalik na kayo sa pagtulog kung gusto niyo pang magising kinabukasan. Ramdam na ramdam ko ang takot ni Marco nang makita niya ang pulang mata ni Bianca. Maging ang pangil nito kasi ay lumabas. Ate, anong nilalang yun? Hindi na yung tao eh. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kahit na malaki ka sa kanya, hindi natin kaya ang lakas niya. Ano nang gagawin natin? Papatayin niya tayo. Umalis na kaya tayo dito. Hindi natin pwedeng iwan dito si Tia. Kailangan siyang maisama kung aalis tayo. Ano ng plano? Tara, hanapin natin yung albularyong sinasabi ni Tia. Humingi tayo ng tulong sa kanya. Tapos sa tigbalang na kaibigan niya, matutulungan tayo ng mga yun. Saan naman natin hahanapin yung mga yun? Bahala na. Basta, kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi tayo pwedeng tumungangalan dito. Sige, sandali lang ate. Magsusuot lang ako ng jacket. Bilisan mo! Pwede bang bukas na lang? Gabi na rin naman eh. Baka tulog na rin yung albularyo. Kumilos ka nga ng tahimik, Marco. Hindi niya tayo pwedeng marinig. Nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa may pintuan. Dahan-dahan din namin yung binuksan at dahan-dahan kaming lumabas. Ginamit na namin ang kotse para mabilis kaming makarating sa pupuntahan namin. Pagkalis namin sa bahay ay kaagad kaming naghanap ng pwedeng pagtanungan. Laking pasasalamat namin dahil may isang bahay kaming napagtanungan at tinuro din naman nila ang pupuntahan namin. Hindi kalayuan sa amin pero malapit sa gubat. Ito na yata yun, Ate Lexi. Yan na yung bahay na maliit oh. Tara na, hanapin natin si Mang Tony. Ano, matutulungan kaya tayo niyan? Oo, sabi naman ni Tia magaling manggamot si Mang Tony eh. Kaya nga hindi na siya nagpatuloy sa pagiging albularya. Kasalanan din talaga ni Bianca kung bakit huminto si Tia. Tao po! Mang Tony? Nandyan pa po ba kayo? Mang Tony! Kailangan po namin ng tulong nyo! Oh, ano ba yon? Bakit kung kailang gabi saka kayo napasugod dito sa bahay ko? Ano bang problema? Kayo po ba si Mang Tony? Bay, ako nga. Ano bang problema niyong dalawa, ha? Pumasok nga kayo't malamig dyan sa labas. Siya. Salamat po. Kayo ba'y magpapagamot, ha? Hindi po. Kailangan po namin ng tulong dahil may aswang po sa bahay namin. Ha? Aswang? Opo, aswang po. Saan ba kayo nakatira at mukhang hindi kayo taga rito sa baryo namin, ha? Sa Manila po kami nakatira, pero nandito po kami ngayon sa baryo nyo para magbakasyon. Sa Tia po namin kami tumutuloy na magkapatid. Ganun ba? Paano nyo naman nasabing may aswang sa bahay nyo? Nakita nyo ba? Hindi lang po nakita. Sinaktan din po niya si Ate Lexi. Pinagbantaan niya po kaming papatayin niya kami kapag nagsumbong kami kay Tita Julie namin. Totoo po yun. Sinakal niya pa po ako eh. Ha? Julie? Kay Julie nga ba kayo nakatira? Opo, bakit po? Yung bata ba ang sinasabi niyong aswang? Opo, si Bianca nga po. Siya po yung aswang at balak niya po kaming patayin lahat. Lalo na po si Tita Julie. Paano niyo po nalaman na si Bianca ang tinutukoy namin? Dahil sinabihan ko na ang tiya niyo tungkol sa batang inampon niya. Pero ayaw niyang maniwala dahil bata lang daw yon at hindi kayang manakit. Hindi po totoo yun. Kayang-kaya niya pong pumatay ng tao. Kakaiba po ang lakas niya, kahit bata pa lang siya. Ay, yan ang nga bang sinasabi ko eh. Hindi kasi nakikinig sa akin ng tiya niyo. Bakit po kaya? Nako, iho, hindi ko rin alam. Pero ano bang gusto mong mangyari, ha? Paalisin na natin sa bahay niyo ang bata. Kung pwede po sana, para hindi niya na po kami masaktan. Pero imposible po yun eh. Kasi siguradong hindi papayag si Tia kapag pinalis natin si Bianca. Napamahal na po kasi sa kanya yung bata, lalo na at hindi po siya nagkaanak. Ano na pong gagawin natin? Hindi natin pwedeng hayaan dun si Bianca. Ay nako, gusto ko kayong tulungan, pero hindi madaling kalaban ng mga aswang. Malakas ang kutob kong hindi nag-iisa ang bata na yan. Ha? Paano niyo po nalaman?
Madaling makilala ang mga aswang, iho. Titignan mo pa lang sila ay makikilala mo na. Ibig sabihin po, nakilala niyo po agad si Bianca na siya ay isang aswang? Oo, pero hindi nakinig sa akin ng tiya nyo. Binalahan ko na siya na pwedeng magdala ng panganib sa kanya ang pagkupkup niya sa batang yon. Pero ayaw niya talagang maniwala eh. Kaya hinahayaan ko na lang din dahil wala naman ako magagawa sa desisyon niya. Paano po yan? Kung hindi niya po kayo pinakinggan, siguradong hindi rin po yan makikinig sa amin. Teka ate, hindi ba nabanggit ni Tita Julie na meron siyang kaibigang tikbalang? Baka pagpakinggan niya yon, pwede po tayong humingi ng tulong sa kanya. Oo nga po, Mang Tony. Baka po makatulong sa atin yung kaibigan niyang tikbalang. Saan naman natin hahanapin ang tikbalang na yon? Nako, hindi niya po nabanggit eh. Sandali. Maiiwan ko muna kay saglit ha. May kukunin lang ako. Sige po, pero ano po yun? Basta sandali lang. Ate, baka sa gubat lang po nakatira yung tikbalang ha. Baka pwede natin yung tawagin para mapakiusapan natin siyang kausapin si Tita Julie. Marco, ang laki ng gubat. Saan natin siya dun banda hahanapin? At isa pa, baka hindi lang tikbalang ang magising natin dun. Pati na rin yung ibang mga maligno. Di maganda ate. Hihingan po natin sila ng tulong, di ba? Ikaw talaga? Hindi madali ang tawagin ng mga elemento. May mga ritual na kailangang gawin. At kung sakali mang magkamali sa pagtawag ng elemento, ay maaari itong ikapahamak ng sino mang gumagawa ng ritual. Ha? Po? Ano po yung hawak niyo, Mang Tony? Ito ang aklat na iniwan sa akin ng aking nanay bago siya mamatay. Dito nakasulat ang mga ritual na pinag-aaralan ko noon. Sinulat niya lahat dito para hindi niya makalimutan. Kung ganun po, pwede po kayo magsagawa ng ritual para matawag po natin ang tikbalang na kaibigan ni Tia? Pero ate, sabi po ni Mang Tony, delikado yun. Pwede kong gawin dahil gumagawa naman ako. Pero hindi ko maipapangako na magtatagumpay ako. Wag na lang po kaya. Baka kung ano pong mangyari sa inyo eh. Gusto ko kayong tulungan. Kaya sige na. Lumabas muna kayo at ihahanda ko ang mga gamit. Linisan niyo muna ang lupa na ating gagamitin. Marami pong salamat. Marami po talaga salamat, Mang Tony. Magpasalamat ka sa akin kapag napaalis na natin ang aswang sa bahay niyo. Hukom, mabilis naming sinunod si Mang Tony. Nilinisan namin ang gilid ng kanyang bahay. Tinanggal ang mga dahong tuyo hanggang sa mawala na ang mga ito. Ilang saglit lang din ay lumabas na si Mang Tony. May dala siyang mga bagay na hindi ko alam kung ano. May kandila, maliliit na lalagyan at kung ano-ano pa. Hinayaan na namin siyang gawin ang ritual. Una siyang gumawa ng bilog at nilagyan ito ng tatsulok sa gitna bago siya umupo doon. Ate, sa tingin mo ba magtatagumpay si Mang Tony? Oo, kailangan nating magtiwala sa kanya. Wala na tayong ibang lalapitan kundi siya lang. Sana lang talaga magtagumpay tayo sa ginagawa natin para mapaalis na natin si Bianca sa bahay ni Tita. Mangyayari yan. Darating din tayo dyan. Hindi tayo uuwi ng Maynila hanggat hindi natin napapaalis si Bianca sa bahay. Ate, tingnan mo. May kandila si Mang Tony oh. Kailangan ko ang mga sangkap na ito para mapalabas natin ang tikbalang. Ito pong kamatis, asin, sibuyas at bawang kasama rin? Oo, maging itong langis na ginawa ni nanay noon. Kulang na lang po ate. Apoy, pwede na po yata siya magluto, no? Tumahimik ka nga. Doon na muna kayo ha. Ako nang bahala rito. Sige po. Ate, paano niya kaya tatawagin ng tikbalang na kaibigan ni Tita? Hindi naman niya yung kilala eh. Alam niya naman siguro ang ginagawa niya. Naging kaibigan ko si Julie. Kaya kilala ko ang tikbalang na kaibigan niya. Huwag kayong mag-alala ha. Alam ko kung sino ang tatawagin ko. Pasensya na po, Mang Tony. Tumahimik ka na lang kasi. Hayaan na lang natin si Mang Tony. Maya-maya pa ay nagsimula na si Mang Tony. Sinindihan niya muna ang kandilang nasa paligid niya at nagsimula siyang magbanggit ng orasyon. Hindi ko siya maintindihan. Siguro salitang Latin yun ano? Sabi niya kasi galing pa sa nanay niya yung aklat eh. Ano kayang ibig sabihin nun, no? Baka tinatawag niya talaga yung tikbalang. O di kaya naman nagdadasal siya. Ay,
tingin mo ate, matagal pa kaya yan? Huwag kang tanong ng tanong. Manood ka na lang. Aking kaibigan, tinatawag kita upang kami matulungan. Sana'y matulungan mo kami. Magpakita ka. Aking kaibigan, tinatawag kita upang kami matulungan. Tulungan mo sana kami. Magpakita ka. Paulit-ulit niyang winiwika ang mga katagang yun. Minsan pa ay hindi namin maintindihan. Pero maya-maya pa ay napatakip kami sa aming mga mata nang makakita kami ng isang liwanag na nanggagaling sa harapan ni Mang Tony. Hanggang sa makarinig kami ng isang tinig. Ano ang iyong kailangan? Bakit iyong ginagambala ang aking pagpapahinga? Ate, nagawa ni Mang Tony. Tikbalang hayata yan. Pasensya na aming kaibigan. Ngunit maaari mo ba kaming tulungan? Tulungan? Anong tulong naman ang iyong hinihingi? Ang aming tiya, nasa panganib po ang buhay niya. Kaya nagmamakaawa po kami sa inyo. Tulungan niyo po ang tiya namin. Kaibigan niyo po siya. Siguradong hindi niyo po siya matatanggihan. Kaibigan? Kaibigan ko ang tiya nyo? Matalik na kaibigan. Si Julie ang kanilang tinutukoy. Si Julie? Tiya nyo si Julie? Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Halos 1 buwan na niya akong hindi tinatawag Yun na nga po eh. Kailangan po namin ng tulong niyo dahil may aswang po sa bahay namin. Kailangan po naming mapaalis yun dahil nanganganib ang buhay ni tiya. Opo, maawa na po kayo. Papatayin po ni Bianca si Tia kapag hindi tayo nagmadali. Bianca ho yung pangalan ng aswang. Sana naman ay huwag mong tanggihan ang iyong kaibigan. Pakiusap. Sige, tutulungan ko kayo. Bukas na bukas rin ay pupunta ako sa inyo para kausapin siya. Kailangan natin siyang makumbinsi na aswang ang batang inampun niya. Hindi normal na tao na maaari niyang ikapahamak. Sana po makinig siya sa inyo. Ayaw niya kaming pakinggan Baka po pag kayo makinig po siya. Sana rin. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makumbinsi siya. Maraming salamat po sa tulong niyo. Sana magtagumpay tayo sa plano natin. Magtatagumpay tayo, Iha. Huwag kayong mag-alala. Sana nga po, Mang Tony. Bueno, umuwi na muna kayong dalawa, ha? Baka kapag hindi nila kayo makita sa inyo magtaka sila. Kami na lang ang pupunta sa inyo bukas. Kailangan lang naming mag-usap. Sige po, maraming salamat po. Kaagad na rin kaming umuwi ni Marco pagkatapos nun. Dahan-dahan kaming pumasok muli sa loob ng bahay hanggang sa makarating kami sa kwarto at bumalik na kami sa pagtulog. Ilang oras pa ay pareho kaming nagising ni Marco dahil sa ingay na nanggagaling mula sa labas ng bahay. Ate, ano yun? Hindi ko rin alam, pero baka si tiya yun. Bakit kaya? Tara, puntahan natin. Bilis! Hindi! Umalis na kayo dito! Tony, ilayo mo sa akin yung nilalang na yan. Hindi ko yan kilala. Julie, paano hindi mo kilala? Tiya? Diyan lang kayo! Hayaan niyo si nanay! Teka, ano bang nangyayari dito? Hindi ko nga siya kilala. Umalis na kayo dito! Alisin niyo yung nilalang na yan! Nakakatakot siya! Bianca! Umalis ka dyan! Sabing hayaan niyo siya eh! Ano ba nangyayari dito, ha? Umalis na kayo! Pero Tia! Pumasok kayo sa loob. Hindi niyo dapat makita ang tikbalang na yon. Nakakatakot siya! Pasok! Bilis! Pero Julie, makinig ka naman sa amin. Hindi ako makapasok sa loob ng bakod. Hindi ko alam kung bakit. Anong sabi mo? Paano hindi ka makapasok? Tia, ano ba nangyayari sa inyo? Pumasok na kayo sa loob. Madali! Nay, tara na po! Huwag na po kayong lumabas! Sumasakit ang ulo ko. Pahingi ng tubig. Ako na po! Ate, ano bang nangyayari? Teka, sandali! Subukan mo! Subukan mong makapasok! Hindi ko nga kaya! Parang may kung anong nakaharang eh! Mang Tony! Bakit po hindi maalala ng Tia Julie ang kaibigan niya? Hindi ko rin alam. Imposibleng sinadya niyang kalimutan na lang ang lahat ng pinagsamahan nilang dalawa. Ano kaya nangyayari kay Tia? Iya,
Kailangan mong gumawa ng paraan para makausap namin ng maayos ang tiya mo. Dahil hindi niya ako naaalala, hindi ko rin siya makukumbinsi. Kayo ang lagi niyang nakakasama, kaya makakabuting kayo ang gumawa ng paraan para ipaintindi sa kanya ang nangyayari. Malakas ang kutob kong may ginawa sa kanya ang batang inampon niya. Ako rin po, yun din ang nasa isip ko. Kapag may napansin kang kakaiba, huwag kang mag-aalinlangan na magsabi sa amin. Handa kaming tumulong para sa ikabubuti ng tiya mo. Marami pong salamat. Mauunan na muna kami. Mag-iingat kayo, ha? Ate, bakit po sila umalis? Hindi pa nila nakakausap ng maayos si tita eh. Hindi nakakapasok ng bakuran ng kaibigan ni Tia na tikbalang. Hindi namin alam kung bakit. Ha? Bakit naman siya hindi makapasok? May kutob kaming may kinalaman dito si Bianca. Kainis naman oh. Ano kayang ginawa niya? Yun ang kailangan nating malaman. Hindi natin pwedeng hayaan na lang na gamitin si Tia. Paano kung umuwi na lang tayo sa Maynila tapos isama natin si tita? Itakas natin siya. Marco, si Tia ang may ayaw na paalisin si Bianca, di ba? Siguradong hindi yun papayag na maiwan siya dito. Paano na yan? Ano nang gagawin natin? Si Bianca ang kailangan nating mapaalis dito. Hukom, napahinto ako sa pagsasalita nang lumabas mula sa pinto ng bahay si Bianca na masamang-masama ang tingin sa amin. Hindi rin naman yun nagtagal dahil bumalik na din siya sa loob ng bahay. Masama ang kutob ko. Mukhang magiging malala na ang mangyayari kung hindi tayo magmamadali. Paano na ngayon ate? Mamayang gabi, kailangan nating bantayan si Bianca kung ano ba talagang ginagawa niya kay Tia. Ate, kung hindi makapasok dito ang kaibigan niyang tikbalang, sigurado kung niritwalan din ito. Siguro nga. Muli kaming pumasok sa loob ng bahay at nakita namin si Tia na nakahiga sa sala at mahimbing na ang tulog. Paano niyo nakilalang matanda na yun? Hoy Bianca, anong ginawa mo kay tita? Bakit? Ano bang pakialam mo kung kilala namin siya o hindi? Gusto niyo ba talagang mamatay? Kasi kung oo, sisimulan ko na ngayon ang pagpatay sa inyo! Bianca, ano ba talagang gusto mo ha? Ano bang ginawa mo kay tita? Bakit siya nagkakaganyan? Wala kayong pakialam! Mga sampid lang kayo! Mga hadlang kayo sa plano ko! Ibig sabihin, may binabala ka talagang masama kay Tia. Ang bata-bata mo ba pero ang sama mo na? Hindi niyo alam ang pinagdaanan ko. Kaya manahimik na lang kayo kung gusto niyo pang umuwi sa pinanggalingan niyo! Bianca? Bakit nakatayo kayo dyan? Nanay, inaaway po nila ako. Ha? Tia, hindi po totoo yan. Bianca, halika nga. Ano ginawa nila sa'yo? Talagang napakasama ng batang to. May saltik pa yata ate. Ginagawa niya lang yan para maawa si Tia sa kanya. Para hindi siya magtaka na may ginagawang masama sa kanya si Bianca. Ay nako, ano ba naman kayong dalawa? Huwag niyong inaaway itong bata na ito. Pero tita, hindi po talaga. Hindi namin siya inaaway. Sige na. Umalis na muna kayo. Maraming pwedeng pasyalan dito. Papayagan ko na kayo kahit saan kayo pumunta. Hindi na kami sumagot ni Marco. Tumalikod na lamang kami at pumunta sa kwarto at sinara ang pintuan. Nakakatakot si Bianca. Ang lakas ng loob niya. Baka naman tama ang sinabi ni Mang Tony na may iba pa siyang mga kasamahan. Kaya ganyan na lang siya umakto, ang lakas ng loob niya. Kung ganon, marami pala ang kalaban natin. Hindi lang siya. Oo, tama yan. Pero paano na yan ate? Hindi naman natin sila kayang labanan lahat eh. Kaya natin. Magtiwala ka lang. Pero paano? Di nga natin alam kung ilan sila, kung sino sila, diba? Pagsapit ng gabi ay hindi kami natulog ni Marco. Palihim kaming sumilip sa kwarto ni Tia at doon ay kitang-kita namin kung paano niriritwalan ni Bianca si Tia habang natutulog ito. Nakabukas ang bintana at kitang-kita mula roon ang bilog na buwan. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Mabilis kaming pumunta sa bahay ni Mang Tony at doon ay sinabi namin sa kanya ang lahat. Tama nga kayo.
Kaya hindi makikilala ni Julie ang kaibigan niyang tikbalang ay dahil sa kapangyarihan ni Bianca. Pero, Mang Tony, ano na pong gagawin natin? Hindi po pwedeng magtagal yun. Sigurado may gagawin ng masama si Bianca kay tita. Pwes tayo na. Dalhin niyo tong buntot pagi, asin at bawang. Susugod tayo sa inyo at ipapakita natin kay Julie na aswang ang batang kinupkup niya. Lalabanan po natin ngayon si Bianca? Oh, wala na tayong pagpipilian, kaya bilisan ninyo. Paano po si tita? Baka magalit po siya. Para sa kanya din naman tong ginagawa natin eh. Sigurado akong maiintindihan niya. Paano po bang Tony kung hindi niya maintindihan? Tama si Mang Tony. Dapat na talaga mapaalis ang bata na yun. Dala ang mga pangontra sa aswang, mabilis na kaming bumalik sa bahay. Si Mang Tony ang unang pumasok at kaagad namang lumabas si Bianca. Galit na galit ito at masama ang tingin sa amin, lalo na sa dala naming buntot pagi. Ipakita mo ang totoo mong anyo! Wala akong ipapakita sa inyo! Tony, ano nangyayari dito? Ano ginagawa niyo sa anak ko, ha? Tia, hindi po normal na tao si Bianca. Makinig po kayo sa amin. Aswang po siya, tita. Maniwala kayo. Julie, delikado ang buhay mo sa bata na yan! Tony, ipagpipilitan mo talaga yung sinasabi mo. Dinamay mo pa ang mga pamangkin ko, ha? Dahil totoo po ang sinasabi namin. Hindi normal na tao si Bianca. Aswang po siya. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Ayaw mong maniwala sa amin. Mapapahamak ka dyan, Julie. May masamang binabalak ang batang yan. Ano ba naman kayo? Bata lang si Bianca. Bakit niyo ginaganyan? Wala namang ginagawang masama ang bata sa inyo. Sa akin po, Tia, meron. Sinakal niya ako nung nakaraang gabi at pinagbantaan na papatayin niya tayo kapag nagsabi ako ng totoo sa inyo. Malahimik na kayo. Hindi totoo yan. Umalis na kayo! Tita Julie, pakiusap. Maniwala naman po kayo sa amin, no? Manood ka kung paano namin ipapakita sa inyo ang totoong niyang anyo. Lahat kami ay nagulat nang bigla na lamang sabuyan ni Mang Tony ng asin si Bianca. At nang matamahan ito, ay unti-unting napaso ang kanyang balat na isang patunay na siya nga ay isang aswang. Dahil sa nangyari ay nagalit si Bianca at mabilis na nagpalit ng anyo. Inihanda na namin ang dala naming pangontra at humanda sa pag-atake ni Bianca. Nandiyan na siya. Ate, nagpapalit na siya ng anyo. Ayan, lumalabas na yung mga pakpak niya. Ang lalaki. Uy, Marco, humanda ka. Tumigil na kayo. Huwag niyo saktan ang anak ko. Ano ka ba naman, Julie? Tingnan mo siya! Tingnan mo, Julie, aswang ang tinuturing mong anak! Marco! Yuko! Hampasin mo ng buntot pagi. Julie, umalis ka dyan! Kainis! Tia! Umalis na kayo! Tia, huwag mong protektahan ang batang yan! Aswang siya! Ate! Yuko! Sige pa, Marco! Sabuyan mo pa siya ng asin! Tama na! Tumigil na kayo! Hindi kami titigil hanggat nabubuhay ang batang yan! Hindi niyo siya pwedeng patayin! Ay, Julie, tuluyan ka na ngang nabulag ng bata na yan! Ate, hampasin mo siya ng buntot pagi. Hindi pwede! Tia, umalis po kayo dyan! Kayo ang umalis! Lumayas na kayo sa pamamahay ko! Ate, bilisan mo na ngayon na. Tabi! Ako na ang tatapos nito! Subukan mo, Tony. Ako makakalaban mo. Hindi ako magdadalawang isip na isaksak sa'yo ang kutsilyo na ito. Tia, wag po! Ate, atras! Julie, magunos dili ka. Kaya mo ba kaming patayin para sa bata na yan? Oo, gagawin ko ang lahat para maprotektahan siya. Kahit na aswang po siya, samantalang kami yung kadugo nyo, itataboy nyo. Mas mahalaga siya para sa akin. Kaya umalis na kayo. Ate, ano nang gagawin natin? Wala na yata tayong magagawa sa desisyon ni Tita Julie. Hindi ako papayag. Umalis na kayo! Hindi kami aalis hanggat hindi ka namin kasama. Hindi ako sasama sa inyo. Tigilan niyo na kami ng anak ko. Tita, makinig naman po kayo. Hindi niyo nga po siya anak. Tignan niyo itsura niya, oh. May mga pakpak, aswang ho siya.
Ginagamit niya lang kayo! Hindi totoo yan! Totoo po ang sinasabi namin! Alis na! Dahil sa lakas ng sigaw ni Bianca na nakabibingi, ay napatakip kaming lahat ng tenga. Dahil napakasakit nun sa pandinig. Napaatras kaming lahat at hindi siya tumitigil. Mabilis siyang sinabuyan ni Mang Tony ng asin, pero hindi yun naging sapat dahil hinampas siya ni Bianca ng kanyang pakpak, dahilan para bumagsak sa lupa si Mang Tony. Layas! Huwag na kayong babalik dito! Tiya! Pati kayo! Huwag na kayong babalik sa bahay ko! Mga wala kayong utang na loob! Tita! Tita Julie, makinig naman po kayo. Tinutulungan lang po namin kayo. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Umalis na kayo! Mga bata, tara na muna. Umalis na muna tayo rito. Ate, tara na. Tara na, hayaan na natin siya. Hindi pa tayo tapos, Julie. Babalik kami! Hinihingal kaming lumabas ng bahay ni Tia at dumiretso kami sa bahay ni Mang Tony. Bakit ganun si Tia? Nakita niya namang aswang si Bianca pero hindi man lang siya nagulat o natakot. Pinagtanggol niya pa talaga. Dahil nasa ilalim na siya ng kapangyarihan ni Bianca. Halatang halata naman na hindi na niya alam ang nangyayari. Wala na siya sa kanyang sariling pag-iisip. Maging ang tikbalang na kanyang kaibigan ay hindi na niya nakilala. Pero Mang Tony, bakit po ganun ang itsura niya? Tapos nakita ko po yung binti niya napuputol. Hindi po ba dapat sa bewang siya napuputol? Dahil hindi naman siya manananggal, Marco. Iki ang tawag sa aswang na ganon. Ano na pong gagawin natin? Pinalayas na kami ni Tia sa bahay niya. Tanggapin niyo ito. Kung sakali mang wala tayong magawa para mapaalis ang aswang na yan, wala na tayong pagpipilian, kundi ang labanan siya. Kailangan na natin siyang patayin. Pero ano po ito? Yan ang gagamitin yung sandata panlaban sa aswang. Ate, ang ganda ng espadang to. Pero hindi po kami marunong gumamit nito. Tuturuan namin kayo. Kailangan niyong maghanda dahil sigurado kung marami ang makakalaban natin. Nang gabi rin yun, ay tinuruan kami ni Mang Tony kung paano gamitin ang sandatang binigay niya sa amin. Tinuruan niya rin kaming makipaglaban kasama ang tikbalang na kaibigan ni Tia. Kahit na anong mangyari, gagawin namin ang lahat para iligtas ang buhay ni Tia Julie. Mang Tony, ngayon na rin po ba talaga tayo susugod sa kanila? Iha, hindi na tayo pwedeng mag-aksaya pa ng panahon. Kailangan niyong masiguro na ligtas ang tiya niyo. Ano pong gagawin natin? Magmamanman muna kayo sa bahay niyo. Tingnan niyo kung anong ginagawa ni Bianca sa tiya niyo. Pero Mang Tony, paano po kapag tuluyan ng saktan ni Bianca si tita? Kung mangyari man yan, sisiguruhin kong hindi na siya mabubuhay kahit kailan. Sige na, kailangan niyo nang magmadali. Wala na tayong oras. Sige po. Kaagad na kaming pumunta sa bahay ni Tia. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Tahimik kaming nagmanman sa labas ng bakuran nang makita namin si Tia na palabas ng bahay at kasunod niya si Bianca. Mabilis kaming nagtago ni Marco at kaagad na sinundan sila kung saan sila papunta. Ate, tingnan mo, parang wala na si Tita Julie sa sarili niya. Malamang naggumagamit na naman si Bianca ng kung anong ritual para mapasunod si Tia. Pero saan kaya sila pupunta? Sundan na lang natin sila. Sige ate. Parang sa gubat yata sila pupunta oh. Ano naman kayang gagawin nila dun? Sabihin na po kaya natin kila Mang Tony para matulungan nila tayo kung sakali mang delikado ang pupuntahan nila. Ikaw na lang ang pumunta kay Mang Tony. Kailangan ko silang sundan para alam natin kung saan sila pupunta. Sige ate, mag-iingat ka ha. Nang makaalis si Marco, ay nagpatuloy ako sa pagsunod kay Bianca at Tia Julie. Ilang saglit pa ay huminto sila sa isang patag. Napatakip ako sa bibig ko nang makita ko ang ilang mga aswang na nagtitipon at naghihintay ng pagdating nila. Ilang minuto pang nakalipas ay nahanap na din ako nila Marco. Kasama niya si Mang Tony at ang tikbalang.
Hala, ate, bakit ang dami nila? Hindi ko din alam, pero alam kong may pinapagawa sila kay Tia Julie. Parang gusto nilang gumawa ng ritual si Tia. Iyon ang mga naririnig ko sa kanila. Bakit naman kaya? Ano man ang dahilan nila, hindi yun pwedeng mangyari. Kailangan natin silang pigilan. O siya, humanda kayo. Mukhang mapapalaban tayo. Hindi sila pangkaraniwan. Malakas sila, kaya kailangan nyo mag-ipon ng lakas sa ating magiging pakikipaglaban. Siguro naman po, matatakot sila dito sa buntot pagi at asin. Hindi tayo susuko. Papatayin natin silang lahat. Pinagmasdan naming maigi si Tia Julie kung ano ang kanyang ginagawa. Nang magsimula na siya sa ritual na kanyang isinagawa, ay kaagad na kaming lumabas para pigilan siya. Julie! Tumigil ka sa ginagawa mo! Bakit kayo nandito? Para pigilan kayo! Huwag niyong gamitin si tita para sa mga kapakanan ninyo! Wala kayong pakialam sa gusto namin gawin! Umalis na kayo ngayon dito kung ayaw niyong mamatay! Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin kasama si Julie. Kung ano man ang pinaplano nyo, huwag nyo nang ituloy! Ang lalakas ng loob niyo! Hindi kayo magtatagumpay! Bata ka pa! Hindi mo alam kung anong ginagawa mo! Hindi pa man kami tapos mag-usap, ay bigla na lang may sumugod sa amin. Naging mabilis naman ang tikbalang at kagad nitong sinipa at pinigilan. Naging alerto kami sa pwedeng mangyari, lalo pat nagalit ang pinaka-leader nila sa amin. Inutusan nitong protektahan si Tia Julie at huwag kaming palalapitin sa kanya. Habang si Bianca naman ay sumama sa mga ito para itago si Tia. Wala kaming magawa kundi ang labanan ang mga aswang na sumusugod sa amin. Mang Tony, ang dami po nila! Ang dami po nila! Ano gagawin natin? Marco! Dapa! Kakayanin ba natin to? Kakayanin natin ito! Huwag kayong susuko! Lumaban na kayo! Mag-iingat kayo! Gamitin niyo ang binigay kong sandata sa inyo! Huwag niyo rin kakalimutan ng asin! Mabisa itong pangontra sa kanila! Grabe, ang dami nila! Pero ate, kailangan po natin makuha si tita sa kanila. Tulungan mo sila dito, Marco. Pupuntahan ko sila Tia Julie. Pero ate, delikado kung ikaw lang mag-isa. Samahan mo na siya, Marco! Kami nang bahala rito. Siguraduhin ninyo makukuha niyo ang tiya niyo. Sige po! Pagkatapos nun, ay agad naming sinundan sina Bianca na tumatakas kasama si Tia. Bianca! Tumigil kayo! Saan mo dadalhin si tita, ha? Sa lugar kung saan wala kayong dalawa! Ibalik mo sa kanyang sarili si Tia para malaman niya ang kasamaang ginagawa mo sa kanya. Hindi mangyayari yan. Kailangan namin siya. Kailangan naming maging malakas. Kaya ba pinapagawa niyong ritual kay tiya? Oo, para maging mas malakas pa kami at tuluyan na namin pagharian ang mundo niyo. Ipapalaganap namin ang lahi namin at hindi niyo mapipigilan yon. Mangyayari lang yung pinapangarap mo kapag napatay mo na kami. Walang-walang kahinaan niyo sa kakayahan ko. Hindi rin kayo magtatagal. Subukan mo lang! Hindi kami magpapatalo! Bata ka lang, no? Batang mas malakas kesa sa inyo. Hukom, pagkatapos niyang sabihin yun, ay mabilis siyang nagpalit ng anyo at wala nang inaksayang oras. Kaagad siyang sumugod sa amin at inatake kami. Nang papalapit na siya sa amin, ay sinabuyan siya ng asin ni Marco, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Buti nga sa'yo! Sabuyan mo pa, Marco. Ayan! Saluhin mo lahat ng yan! Papatayin kita! Mga hadlang kayo sa plano namin! Ang gawang kasamaan, hindi magwawagi kailanman! Tandaan mo yan, Bianca! Hindi masama ang ginagawa namin! Para to sa mga kalahi namin! Kaya wala kayong karapatang pigilan kami! May karapatan kami, Bianca! Dahil tiya namin ang ginagamit nyo! Kaya itigil mo na to! At tanggalin ang kung anumang mahika ang ginagamit mo sa tiya namin! Hindi maaari! Kailangan pa namin siya! Tumigil ka na, Bianca! Dahil sa galit ko, ay sumugod ako sa kanya, dala ang espadang binigay sa akin ni Mang Tony.
Walang alinlangan ko siyang hinampas gamit yon. Hindi naman ako nabigo dahil natamaan ko ang kanyang pakpak, dahilan para hindi na siya makalipad ng maayos. Hindi rin naman siya nagpatalo, sumugod din siya sa amin. Nanlaki ang mata ko at hindi ko nabantayan ang kanyang mga kamay na papunta sa mukha ko. Mabuti na lang ay nasalag ni Marco ang kanyang pag-atake at pagkatapos sinaksak niya sa tagiliran si Bianca. Ate! Tabi, Marco! Ako naman! Yan, ate! Nagawa mo! Magaling, ate! Parang patay na yata si Bianca. Tama ka, Marco. Lumalabas ang dugo sa bibig niya. Nagawa ba nating talunin si Bianca? Lumayo ka. Layo, layo. Bumabalik na siya sa pagiging tao niya. Oo nga, ate. Tama ka. Huwag ka mag-alala. Tama lang ang ginawa mo. Dahil hindi matatapos to kung mabubuhay pa sila. Tama ka, ate. Pero... Sige na, puntahan mo na si Tia. Tutulungan ko naman sila, Mang Tony. Marami pa silang kalahi. Kailangan nila ng tulong. Sige, ate. Mag-iingat ka, ha? Pero bago ako umalis, muli kong pinagmasdan si Bianca na nakahiga na ngayon sa lupa at wala ng buhay. Ngunit hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Mabilis akong bumalik kina Mang Tony para tumulong. Kaunti na lang din ang natitira. Ang ilan ay wala ng buhay at nakahandusay na sa lupa. Lexi! Sa likuran mo! Ayan, mukhang tapos na. Lexi, nasaan ang tiya niyo? Nakuha niyo ba siya? Opo, pinuntahan na ni Marco. Napatay na po namin si Bianca. Paano niyo siya napatay? Si Marco! Nako, hindi basta-basta namamatay ang mga aswang na to. May kakayahan silang gamutin ang sarili nila. Kailangan niyo masaksak ang kanilang puso para tuluyan na silang mamatay. Puntahan natin sila. Kailangan nating iligtas ang kapatid mo. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at agad kaming pumunta sa kinaroroonan ng kapatid ko. Mabuti na lang at hindi pa napapahamak si Marco. Ate! Si Bianca! Buhay pa siya! Dalhin mo dito si Tia Julie, bilis! Akala niyo ba mapapatay niyo kami? Tama na to! Lubayan niyo na kami! Wala kang utang na loob, Bianca. Tinurod ka anak ni Tia Julie pero itong igaganti mo sa kanya, ha? Napakasama mong aswang ka! Julie, pakiusap, gumising ka na! Tia! Tia! Anong nangyayari? Bakit ako nandito? Bakit nandito tayo? Ano ginagawa natin dito sa lugar na ito? Julie, Kaibigan! sa wakas. Nay? Bianca, ano? Aswang ka! Opo, Tia. At gusto niya kayong gamitin para magsagawa ng ritual para mas lalo silang mapalakas. Tia, aswang po ang batang kinupkup ninyo. Bianca, paano mo nagawa ito? Patawad po. Sinusunod ko lang po kung anong inuutos sa akin. Umalis na tayo dito. Hindi na ligtas dito sa gubat. Teka, paano si Bianca? Tita naman, siya pa rin bang aalalahanin mo? Tingnan niyo nga pong ginawa niya sa atin, oh. Huwag ka nang magtangkang lumapit pa sa amin, bata. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka, kagaya ng mga kasamahan mo. Bianca, may panahon pa para magbago. May panahon ka pa para mamuhay ng payapa kahit ganyan ka. At walang pwedeng maging hadlang sa'yo kung gugustuhin mong maging mabait na bata. Bianca, marami ka pang hindi nalalaman sa mundo na to. Na kung lilibutin mo ito, marami ka pang magagandang mararanasan. Hindi hadlang ang pagiging aswang mo kung gugustuhin mong mangarap ng malaki at gumawa ng mabuti. Gusto ko lang po magkaroon ng masayang pamilya. Matutupad na sana ang pangarap mong yan kung hindi mo to ginawa, Bianca. Patawad po. Bianca, masaya ako nakilala kita kahit maikling panahon lang. Lagi mong tatandaan ang mga tinuro ko sa iyo, ha? Huwag mong kakalimutan yon. Tia Julie, tara na po. Paalam, Bianca.
makita mo na ang nais mong makita at magawa mo sana ang gusto mong gawin. Pero sana, magpakabuti ka ng bata mula ngayon, ha? Tama sila, Iha. Magbagong buhay ka na. Kung gugustuhin mo, pwede kang maging mabuting aswang. Kagad na kaming bumalik sa bahay. Iyak ng iyak si Tia dahil sa kanyang mga nalaman. Hindi naman namin siya masisi dahil napamahal na sa kanya si Bianca. Mas pinili rin kasing sumama ni Bianca sa kanyang angkan kaysa kay Tia. Nagsisisi naman siya sa kanyang ginawa. Pero hindi yun sapat na dahilan para kupkupin siyang muli ni Tia. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Akala ko magiging masaya na ako eh. Hindi pala. Julie, pinaalalahanan na kita noon na hindi normal na bata ang inampun mo. Hindi siya normal na tao, Julie. Pero hindi ka nakinig dahil mas nanaig sa'yo ang kagustuhan mong magkaroon ng anak. Tita, ayos lang naman po yun eh. Ang mahalaga po ngayon nakabalik na kayo at ligtas kayo. At alam niyo na po ang totoo. Tia Julie, masaya po ako nakabalik na kayo sa sarili niyo. Maging ako kaibigan ay nagagalak. Sa wakas ay naaalala mo na rin ako. Hindi naman kita kinalimutan Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Kaya hindi kita maaaring makalimutan. Sa tingin niyo po ba, babalik pa kaya yung mga aswang na yun dito? Hindi natin alam, Marco. Kung bumalik man sila, Marco, lalaban tayo muli. Ay, hindi na po, Mang Tony. Uwi na po kami sa Maynila eh. Mang Tony, hindi po kasi kami taga rito. Nagbakasyon lang po kami kay Tia. Hindi ko na rin naman kayo papayagang makipaglaban ulit sa kanila. Hindi ko alam ang ipapaliwanag ko sa mga magulang nyo kapag nagkataon. Tita, hindi po ba namin sasabihin sa kanila ang nangyari? Hindi, wala tayong babanggitin sa kanila. Hindi na dapat nila malaman ang nangyari sa atin. Naku, pasensya na kayo Nadamay patuloy kayo sa problemang dapat ay sa akin lang. Hindi ka kasi kaagad naniwala sa akin eh. Kung naniwala ka agad, hindi mangyayari ito. Ay naku, hindi ko naman din alam eh. Huwag na po kayong magsisihan. Ang mahalaga po, nagawa na natin ang dapat na gawin. Hindi man natin siya napatay, napaalis naman natin siya, di ba? Kapag may kailangan kayo ulit, alam niyo na ang gagawin ninyo, ha? Tawagin niyo lang ako at handa akong tumulong. Masaya po akong nakilala ko kayo. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Pati na rin po sa pagturo sa akin kung paanong lumaban. Walang anuman, bata. Masaya akong natuto ka sa akin. Salamat din po. O siya, magpahinga na muna tayong lahat. Bukas na bukas, pupunta tayo ng bayan. Tatawagan na natin ang mga magulang nyo para sunduin kayo. Ay hindi po, ayoko pa pong umuwi. Hindi pa po namin nasusulit ang pamamalagi namin dito sa inyo. Kaya nga po, tita. Gusto ko rin pong manatili rito kahit saglit lang. Aba, himala. Opo, sa dami nang nangyari ate. Medyo interesado na ako sa mga ginagawa nila dito at saka mga lugar na pwedeng puntahan natin dito. Ay nako, marami kayong pwedeng pasyalan dito. Maraming mga ilog at talon na pwede niyong paliguan. Sigurado ba kayo Opo, Tia. Huwag na po kayong mag-alala sa amin. Kaya nga po tita, dito po muna kami. Konti lang naman. O siya. Mauna na kami ha. Uuwi na rin kami, Julie. Sandali lang po. Ibabalik ko po sana tong sandata na pinahiram niyo sa amin. Ay, opo, ito rin po pala. Ay naku, hindi na. Sa inyo na yan mga bata. Itago niyo yan at baka balang araw ay magamit ninyo. Talaga po? Sa amin na to? Oo naman. Ingatan ninyo ha. Kagaya ng pag-iingat niya sa inyo kapag nasa panganib kayo. Pangako po, Mang Tony. Iingatan ko po tong sandata ko. O siya. Sige na. Mauna na ako ha. Mang Tony, maraming salamat po ulit. Mag-iingat ka Tony. Salamat. Maraming salamat. Ay, Julie. Walang anuman. Kaagad na kaming nagpahinga matapos naming mag-usap. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari ito sa amin. Pero kahit na ganoon, magandang karanasan naman ang babaunin namin pauwi sa Maynila. Paniwalaan man kami o hindi, masaya ako na naranasan namin yon. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil sa mabangong naaamoy ko. Uy ate, gising na!
Nauna ka pa sa akin gumising? Oo, dali na. Nagluto si Tia ng masarap na pagkain. Ang dami ate, sobrang sarap. Bakit? Anong meron? Hindi ko nga rin alam eh. Teka, sige, tara na. Oh, shadak ko, gising na pala kayo. Halina at kumain na tayo. Masarap tong niluto ko. Tia Julie, ano pong meron? Abay, wala naman. Hindi ko kasi kayo nalutuan nung dumating kayo eh. Mas nakatuon ang atensyon ko kay Bianca. Kaya ngayon, gusto kong bumawi bilang pasasalamat na rin dahil sa ginawa niyo para sa akin. Wow, ang sarap nito tita. Hi, magandang araw, magandang umaga sa inyo. Ano, huli na ba ako? Mang Tony, magandang umaga po. Ay naku, hindi ka pa huli. Tayo na't kumain. Kumain lang kayo ng kumain ha. Masasarap yan. Mukha nga pong masarap to tita. Matutuwa nito sina Mami kapag nalaman nilang maraming luto si Tia. Naku, sayang lang at wala sila dito ano. Ang sabi po nila susunod naman sila eh. Di na po sigurado kung kailan. Kaya nga po, kuhanan ko na lang po ng litrato tapos ipapakita ko na lang po sa kanila. Oo ate, inggitin natin sila. Oh, ang saya nyo palang kasama ano. Oo naman po. Kaya sumama ka na lang po sa amin, Tia. Sige na, punta na po tayo sa Maynila. Alam mo, magandang ideya yan, Julie. Hindi ko nga rin alam eh. Siguro pag-iisipan ko pa. Bakit po ba ayaw niyong sumama sa amin, Tia? Gusto ko sanang ipagpatuloy ang pagiging albularya ko dito. Tita, mas maganda po sa Maynila. Hindi nyo na po kailangan bumalik sa pagiging albularya. Tama sila, Julie. At saka, medyo may edad ka na rin naman. Ay, sus. Pakinggan mo na ang mga pamangkin mo. Nagsalita ang bata. Naku, Tony, tumigil ka. Ay, nako. Ikaw naman talaga, oh. Sige po, pag-isipan niyo po, Tia, ha? Tutal, 1 buwan pa rin naman kami dito. Mahaba pa po ang panahon. Oh, sige. Pag-iisipan ko yan. Nagpatuloy kami sa pagkain habang nagkwekwentuhan. Nakalipas ang mga araw ay naging maayos at mapayapa naman ang pamumuhay namin sa probinsya. Kasama namin si Tia sa mga gala na pinupuntahan namin. Ang saya pala talagang manirahan sa probinsya. Tahimik at payapa. Marami rin kaming nakilalang bagong kaibigan, lalo na si Marco, na ngayon talaga namang nag-e-enjoy na. Pero ang hindi namin malilimutan ay ang karanasan namin kay Bianca. Masakit man para kay Tia ang nangyari, unti-unti na rin niyang natanggap hanggang sa nagpasya na siyang sumama sa amin sa Maynila. Hanggang makauwi na kami, tuluyan na siyang sumama sa amin. Masaya rin siyang makita sina Mami at Daddy na ikinatuwa rin namin ni Marco. Hindi na namin binanggit sa kanila ang mga nangyari. Mananatili na lamang yung alaala para sa aming tatlo, na aming gugunitain kapag kami-kami na lang. Dahil kami lang naman ang nakakaalam. Pero hukom, ngayong ikunento ko na sa inyo, hindi na talaga ito isang lihim, hindi ba? Nakakatuwa lang po kasi na magbahagi ng karanasan sa inyong channel dahil mula nang marinig ko ang mga kwentong isinasadula ninyo ay namangha ako na hindi lang pala ako ang nakakaranas ng hiwaga sa mundong ito. Kaya napapangiti po ako kapag nakikinig ako sa inyong programa. Hukom, Your Honors, marami pong salamat sa inyong pagbabahagi at pakikinig sa aming kwento.